I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Natatawa ako kaya Secretary Gadon nanggagalaiti sa galit. Dahil po dito sa guys, sa pagbasura ng Supreme Court sa impeachment ni Lustay, no? Kasi nga unconstitutional sabi ng Supreme Court. Sabi dito ni Secretary Garon. Tinira niya talaga si Tupac, mga kababayan. Sabi dito, tingnan nyo. Dito, tinira ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, ang kaibigan niyang si Attorney Ferdinand Topacio. Magkaibigan talaga sila, Ito ay matapos siyang sampahan nito ng indirect contempt dahil sa mga pahayag niya laban sa Korte Suprema at sa pagtawag sa mga ito na tuta ng mga Duterte. Yan. Yan ang dahilan kung bakit yan si Topacio nagsampa ng indirect contempt dahil nga diyan kasi nga dahil doon sa pagbasura ng Korte Suprema na sinabi ng Korte Suprema unconstitutional nga yung impeachment laban kay Sara Duterte dahil nga dito sa 1-year ban rule na sinasabi, di ba? Kaya yan, nagalit si Secretary Gadon. Bakit daw na yung resulta na pag-usisa ng Supreme Court sa impeachment trial ni Sara Duterte na kung saan ay sinumite ng House sa Supreme Court, ang resulta naging unconstitutional. Samantalang siya daw ay dinisbar sa simpleng bagay lang, sa simpleng bad words lang. Si Sara, kung tutuusin, ang threat niya sa Pangulo, papatayin through hitman. Saka nawawala yung kaban ng bayan. So very unfair, sabi niya nga ganun. Kaya sabi niya nga, tuta ng Duterte itong Supreme Court. Yan sabi po dito. Nakita nyo guys? Ayan. Ayan sampahan nito ng direct contempt dahil sa mga pahayag niya laban kay Korte Suprema sa Korte Suprema at sa pagtawag sa mga ito ng tuta ng mga Duterte. Hindi mo masisisi din even sa taong bayan. Bakit ganun ang resulta, 'di ba? Kahit sino magtataka ka na lang. Samantalang matibay yung ebidensya. Ogoy, anya sadyang maingay lang si Topacio at paraan daw ito para magkaroon ng kliyente. Hirit pa ni Gadon, lahat ng kliyente ni Topacio ay nakakulong. Iyan si Attorney Perde, hindi pala Prede, Perde. Kumbaga sa Bisaya, Perde. Kumbaga tama yung pangalan niya, Perde. Sa Bisaya natalo. Na Perde na ba? Na Perde sa sabong. Perde Topacio, kaibigan ko yan. Sabi nga nun. Tama-tama yung pangalan ni Topacio guys. Talong-talo. Style niya talaga mag-ingay kasi kung hindi siya mag-ingay, wala siyang kliyente. Pero itong mga kliyente niya, mga biktima, yan ay magaling ang kanyang depensa dahil kasi nga maingay. Pero lahat sila ay nakakulong. Oo nga naman, lahat ng kliyente niya nakulong. Akala ko ba magaling si Topacio? Pag sinabi mo magaling isang abogado, dapat na ipanalo mo lahat ng kaso. Pero lahat ng hinawakan mo mga kliyente mo ay nakulong. Hindi magaling mo yun. Kaya bagay na bagay yung pangalan niyang Perde. Na Perde sa kaso ni si Topacio ba. Si Rodrigo Duterte, Apollo Kibuloy, Alice Go, si Tevez, si Casiong, lahat yan nakakulong. Lahat ng mga yan, abogado ay si Perde Topacio. Kasi maingay hanggang ingay lang naman. Nag-ingay kasi ako sikat. Kaya tinira niya ako para sumikat. Agay, talagang sikat si Secretary Gadon. Oo nga, dahil doon sa bubo na words niya, talagang sumikat yan si Attorney Gadon. Oo nga, talaga naman oo nga naman lahat ng kliyente ni Topacio nakakulong Pero alam nyo, ito may kasabihan. Walang magaling na abogado sa matibay na ebidensya. Tama po yun. Nanakawan na ay wala pa ring ibo at kumakampi pa.
Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. Saan napunta yung confidential funds na winaldas ni Sara? Di ba? Hindi niya maipaliwanag doon sa Kongreso, sa hearing sa Kongreso kung saan napunta. Asong ulol daw. O, kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na ninanakawan na ay wala pa ring kibo at kumakampi pa. Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. Saan napunta yung confidential funds na winaldas ni Sara? Di ba? Hindi niya paipaliwanag doon sa Kongreso, sa hearing sa Kongreso kung saan napunta ng talagang katotohanan ang pondo na ito. 625 million, daan-daang milyon na mga confidential funds na pati si Mary Grace Piatos at si Chel Jokno ay mayroong pangalan at mayroong pang more or less mga 900 na mga pangalan na mga peke na mga walang birth certificates na in-issue ang PSA. At hindi lamang yan. Saan ka ba naman nakakita ng abogado na nanuntok ng sheriff na sasabihin nyo na kinakampihan nyo pa at magpapahukay sa libing ni late President Ferdinand Marcos Sr. at magpapapatay kay BBM at kay Lisa at kay Martin at magmumura ng PI sa mga ito. At pinagtatanggol nyo pa ako. Ang hinahanap ko ay accountability, public accountability for public trust. Kayo naman, kampi lang kayo ng kampi kasi mga tanga at mga bobo kayo. Yan si Atty. Ferdy Topacio, kaibigan ko yan. Style niya talaga mag-ingay. Kasi kung hindi siya mag-iingay, wala siyang kliyente. Pero itong mga kliyente niya, mga biktima yan, akala magaling ang kanyang depensa dahil kasi maingay, pero lahat sila nakakulong. Asan sila? Si Rodrigo Duterte, Apollo Kibuloy, Alice Guo, si Teves, si Casiong, lahat yan nakakulong. Yan ay lahat ay mga abogado niya, si Ferdy Topacio. Kasi maingay. Hanggang ingay lang naman. Di ba? Pero hanap buhay yan. Hindi bali na, pagbigyan na natin yung hanap buhay niya. Nag-iingay yan kasi ako sikat. Kaya tinitira niya ako para sumikat siya. Dahil siya naman ay sikat lang sa pagiging maingay. Pero walang katuturan at lahat naman ng kliyente niya na mga pinagmamalaki niya, mga nakakulong. Ngayon, mga kababayan, bakit ganun daw ang desisyon ng Supreme Court samantalang siya na disbar sa simpleng sa simpleng kasalanan lang. Samantalang si Sara Duterte, bukod pa sa mamamatay tao, ayan, yung nawala yung pundo ng bayan. Ang dami, sabi niya ganun. Kaya ganyan, no? Tapos dahil diyan, medyo nanggagalit si Secretary Gadon na dito kay Topacio. Ganun pa man, sabi niya nga magkaibigan sila. Oo nga naman mga kababayan, tama nga naman. Na-disbar si Atty. Gadon dahil sa simpleng sa simpleng, sa simpleng bad words. Alam mo nyo naman po ito. Kumpara mo naman kay Sara na talaga namang yun ay murder yan guys no? 3 tao pa. Nag-hire ka ng hitman. So, dapat hindi ganun. Yun, kumbaga mabigat na kaso yung ganun, di ba? Yung ititreat mo ang isang pangulo ng bansa, delikado ka dyan. Pero dahil nga sabi nila, mataas ito si Sara, dahil vice presidente, dapat nagiging fair ang batas. Walang mayaman or mahirap. Fair dapat. Pero dahil dito sa nangyayari, masasabi natin na tama lang na sinampahan ng kaso si Digong sa ICC. Dahil kung hindi mapapakulong yan. Siyempre baka i-hold ng kataasang hukuman yan. Dahil nga sabi ni Trillanes, 13 doon, appointee ni Digong. Kaya, God is good all the time. Buti naman at nagsampa ng kaso noong 2017. So, ibig sabihin, pasok pa rin sa jurisdiction ng ICC yun. So, yan po ang dahilan kung bakit ang ibang mga kababayan nagsampa ng kaso sa ICC. Kasi walang kwenta yung justice system sa atin. Ang iba kasi mahilig sa pabor, mahilig sa utang na loob. Tapos
pag binagsakan mo ng milyon-milyon, ayun, yun ang problema. So yun guys, anong komento nyo? Kaya galit na galit si Secretary Gadon. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Agoy!